Mga kaibigan, mas umiinit at nagiging delikado ang mga galawan sa buong mundo ngayong araw. Matapos ang sunod-sunod na girian, umanat si US President Donald Trump na idideclare raw niyang teritoryo ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Pero hindi nagpapakabog ang Iran. Tahasang sinabi ng kanilang militar na hindi makukuha ang kipot sa pamamagitan lang ng tweet o aircraft carrier. Kasabay nito, pumalo na ng husto ang presyo ng gasolina. May mga inataking oil tankers sa gitnang silangan at madugo namang airstrike ang tumama sa southern Lebanon. Ano ba ang buong detalye sa likod ng mga bagong kaganapang ito? Isa-isahin natin ngayong araw. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Simulan natin sa pinakamainit na balita ngayong araw. Sa isang malaking pahayag ni US President Donald Trump, sinabi niya na kapag tuluyan nang natapos ang giyera laban sa Iran, plano niyang ideklara ang estratehikong Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos para masiguro ang kontrol sa mga dumadaan na barko at supply ng langis. Kasabay nito, nagbaba rin ng babala ang administrasyon ni Trump, kabilang ang pahayag mula kay US Treasury Secretary Scott Bessent na magpapatupad sila ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa Tehran na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan. Abang iginigit naman ng US Navy na kaya nilang panatilihin ang naval blockade sa mga daungan ng Iran ng indefinite o sa mahabang panahon. Pero ano ang naging ganti ng Iran? Matindi ang naging tugon ng mga opisyal ng Iran, kabilang ang pahayag ng kanilang Deputy Foreign Minister na si Qasem Gharibabadi na nagsabing ang Strait of Hormuz ay bubuksan at isasara lamang sa ilalim ng utos ng Iran. Dagdag pa nila, hindi madadaan sa simpleng utos o banta ng aircraft carrier ang pag-angkin sa kipot. Patunay dito ang inuulat ng United Arab Emirates UAE na pag-atake sa dalawang barko ng State Oil Company na ADNOC habang dumadaan sa naturang kipot. Dahil sa patuloy na krisis na ito, ramdam na ang epekto sa bulsa ng mga mamayan sa isang pampublikong kaganapan sa Garden City, New York. Hayagang humingi ng pangunawa si Trump sa mga Amerikanong botante. Hinimok niya ang publiko na tanggapin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng gasolina kung saan pumalo na sa mahigit $4 kada galon ang average sa US. Dahil ito raw ang kabayaran para masigurong mapipigilan ang isang evil country o masamang bansa na magkaroon ng nuclear weapon. Bagamat ito ang depensa ni Trump, ginagamit naman ito ng kanyang mga kalabang politiko sa US bilang issue ngayong papalapit ang mga midterm election dahil sa epekto nito sa inflation. Hindi lang dyan mga kaibigan, nagtatapos ang gulo sa katimugang bahagi ng Lebanon. Iniulat ng state-run National News Agency na isang madugong Israeli airstrike ang pumatay sa 7 katao at ikinasugat ng iba pa. Ang insidenteng to ay isa sa mga pinakamabigat na pag-atake simula pa nung mauwi sa framework agreement noong Hunyo. Ang usapan sa pagitan ng Israel at Lebanon para sa pag-atras ng mga tropa at pagdisarma sa grupong Hezbollah. Ipinapakita nito na nanatiling marupok ang seguridad sa rehiyon sa kabila ng mga naunang kasunduan. Mga kaibigan, mga ka-John Henry, ngayon ay tapusin natin sa isang malinaw at malalim na pagsusuri ang mga kaganapang ito
ngayong araw. Una sa lahat, ang pahayag ni Trump na i-declare na US territory ang Strait of Hormuz ay nagpapatuloy na nagpapataas ng tensyon. Hindi lamang ito simpleng salita. Ito ay nagpapakita na ang labanan ngayon ay nakasentro na sa kontrol ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Subalit sa pagmamatigas ng Iran at ang mga pag-atake sa mga oil tankers sa UAE ay patunay na hindi basta-basta susuko ang Tehran sa panggigipit ng Amerika. Pangalawa mga kaibigan, ang pagtaas ng presyo ng langis at gasolina ay may direktang epekto sa buong mundo kapag nagkakaguluhan sa Strait of Hormuz kung saan ay dumadaan ang malaking porsyento ng langis sa buong mundo. Lahat ng bansa, pati na ang Pilipinas, ay tiyak na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo sa mga susunod na araw. At panghuli mga kaibigan, ang patuloy na bakbakan sa Lebanon at Gaza ay nagpapatunay lamang po na ang mga digmaan sa gitnang silangan ay malayo pang matapos dahil ang bawat panig ay mas pinipiling pairalin ang lakas militar kaysa sa mga diplomatikong solusyon. Sa madaling salita, ang mga balitang ito ngayong araw ay nagpapakita na ang mundo ay nasa gitna ng isang kritikal na labanan ng kapangyarihan at ekonomiya. Ikaw, kaibigan, mga ka-John Henry, naniniwala ba kayong magagawa talaga ideklara ng US ang Strait of Hormuz bilang kanilang teritoryo sa gitna ng pagbabanta ng Iran? At ano ang masasabi mo sa pagtaas ng presyo ng langis? I-drop ang iyong komento sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ito po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.